Pinasasamsam ng Anti-Money Laundering Council ang mga bank account at ari-arian ni pork barrel scam whistleblower Ben Hurluy at ng kanyang pamilya. Dahil naman sa inilabas na CCTV ng sinibak na si NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda, umaasa siyang mapapatunayan na hindi sila ni dating Deputy Director Ruel Lasala ang umano'y taga-NBI na may kaugnayan kay Janet Lim Napoles. Balitang hatid ni Ruth Cabal. Sa kuhang ito ng CCTV sa visitors waiting area sa opisina ni dating NBI Director Nonatus Rojas, makikitang nakaupo sa sofa ang tinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Hindi lang synchronize ang CCTV kaya September 10, 2013 ang nakalagay na petsa. Pero May 23, 2013 raw talaga ito nakunan. Ilang buwan bago pumutok ang issue ng pork barrel scam, ayon sa nasibak na si NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda na nag-release ng video. At base raw sa kanyang investigasyon mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, nakipagpulong noon si Napoles kay Rojas na hindi makikita sa CCTV. Pinatawag natin yung mga tao doon sa office ng director. Pinapunta ko sila sa office ko. At then doon namin kinonfront, tinanong sila kasama si Director Lasala, andun din siya. Tinanong namin yung dalawang ahente. Ang isang ahente na abogado ay hinawakan pa nga ni Janet Napoles yung kamay niya. 2 linggo matapos ang pulong, binasura ni Assistant State Prosecutor Pedro Navera ang reklamong serious illegal detention ng NBI laban kay Napoles kaugnay sa pagdetene umano kay pork barrel scam whistleblower Ben Hurluy. What is intriguing here that after that meeting last May 23, nung June 10, 2013, na-dismiss yung kaso na ipinail ng NBI before the Department of Justice. Tumanggi sa panayam si Rojas pero dati na niyang sinabi na nagpunta nga si Napoles sa NBI office bago pa maisyuhan ng arrest warrant. In-update daw ng NBI si Napoles tungkol sa kasong serious illegal detention na sinampa ni Luy. Ang desisyon ni Navera inapila ng NBI at kalaunan na isampa ang kaso sa Makati RTC at nanglabas ng warrant of arrest laban kay Napoles. August 2013 siya sumuko. Pero giit ni Esmeralda, patunay ang CCTV na hindi sila nang nasibak ding si dating Deputy Director Ruel Lasala ang taga-NBI na may kaugnayan kay Napoles. Kung matatandaan, mismong palasyo ang nadismaya matapos hindi agad maaresto si Napoles kasunod ng pag-i-issue ng arrest warrant laban sa kanya at sa nakalalaya pa ring si Reynald Lim. At nitong Marso nga, sinibak sina Esmeralda at Lasala. Tumangging magbigay ng pahayag si Justice Secretary Laila De Lima kaugnay sa CCTV. Pero sabi niya noon, I may not have the concrete or solid evidence to back it up, pero I'm morally convinced na may basehan yung mga reports na yon. Si Luy naman, bagamat state witness na, hindi pa rin lusot sa civil forfeiture case na inihain ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na humihiling na masamsam ang mga bank account at ari-arian niya at ng pamilya na posibleng konektado sa scam. Hindi raw kasi tugma sa kakayahang pinansyal ni Luy ang laman ng 4 na bank account kung saan may dineposit at winidraw ng malalaking halaga noong panahong nangyari ang pork barrel fund scam. Lumit na ang laman ng 3 account pero ang isa meron pang $15,000 katumbas ng halos 700,000 pesos. Kasama rin sa pinasasamsam ang halos 1 million peso bank account ng kapatid niyang si Arthur. 600 pesos naman ang bank account ng inang si Gertrudes pero minsan raw nilagyan ng halos 2 million pesos ang account na ito mula sa isang NGO na sinasabing sangkot sa pork barrel scam. Gusto ring makuha ng gobyerno ang 4 na sasakyan ng pamilya Luy. Sa ngayon may utos ng huwag galawin o gamitin ang mga bank account at sasakyan, bagay na kinukwestiyon ng kampo ni Luy. Position namin na dapat mag-apply dito yung immunity ni Ben Hur. You cannot just take property from a person dahil kasama niya dati o na-associate siya doon. Kailangan ma-prove yan na illegal po talaga yung mga properties na meron sila. Giit naman ng AMLAC sa korte bukod sa hindi tinatanggi ni Luy na may pondo siyang nakuha mula sa scam, sa mga kasong kriminal lang lusot ang mga state witness at hindi sa civil case tulad nito. Ruth Cabal, GMA News.